Chairman, welcome to Legal. Siyempre, ito, makasaysayan ko itong legal na to kasi nagbubuhay si Mother. Pag malapit ng elections, ang dami niya mga sinusuportang kandidato. Ano po napipil nyo na ito talagang ang mga naiwan po ni Mother, si Miss Rosel and Keith tinuloy po. I'm sure kung buhay pa si Mother, nandito rin siya ngayon, baka nagtatatanong siya. Sa tuwa, nakapiling po kayo ng industriya. Well, talagang sabi nga nila, daghang salamat. No? Talagang iba ang puro pakiramdam na you need the votes right now. And then, at the proper time, nakamukha ngayon, very crucial, endorsements kept pouring in. Kaya, but you know, it's not about endorsement. If you will be fortunate enough to win, dapat sukulan mo yun eh. Sukulan mo yun sa tamang pagsaservisyo lalo na sa kailangan na industriya. That is what is, for me, that's what matters most. Parati ko may nag-endorse, iniisip ko kagad, naku yung problema ng itong sektor, sigurado ito, alam ko na ito at gagawin ko. No? Because, ang nakikita ko yung umiikot nga mata ko yan, sila Percy, sila Noel, Quantum Films, everyone, napag-usapan na namin ang dapat gawin Yung iba dyan could be through legislation marami. But what is important is right now, taos-puso po ako nagpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta ng nag-endorse. Chairman, actually kami, madalas namin kayong may suta. Kasi marami kayong kaibigan na nagsusupport sa inyo, nanghihingi ng tulong talaga to support nyo kay si Ate Cora, grabe yung support. Kaya kami, may mga materials kasi pino-forward sa amin yung mga ginagawa nyo magaganda. Pero yun nga po, kanina nabanggit nyo yung mga nagsusupport sa inyo, even Vice Ganda. Kasi somebody told me na close kay Vice, hindi po kayo lumapit kay Vice, kundi kusa po yung support, yung pag-a-announce ni Vice Ganda ng supporta niya sa inyo. Ako'y nabigla din, dahil para yata si Vice, para yata si Tita Boots, dahil hindi basta-basta nag-endorse. Siya, talagang very meticulous namimili. Kaya, I'm very thankful for that. Isipin mo, 16 million views or I think it's close to 17 million views ang kanyang page. At this point, gusto ko rin pasalamatan sila Jake Cuenca, sila Ay de las Alas, sila Pesita Reyes, sila Bea Santiago, at yung aking kamag-anak si Jason Avalos. Bawat isa sa kanila ay talagang tumulong rin at gumawa pa ng mga clips tungkol sa pagtakbo. So, Vice, maraming salamat sa ginawa mo. It's a simple one, 30-second, but very catchy. Nagulat din ako. Very catchy, pero yung sandaling segundo yun, it caught a lot of attention. Parang tinignan ako ng second look ng mga tao tuloy. Sinerch ako at tinignan ako kung sino ako. It really means a lot. Maraming salamat, Vice Ganda. Yan, Chairman, parang emotional kayo. Well, yes, kasi who wouldn't be emotional? I mean, my journey has been quite difficult. It's been very challenging. But the last 2 days, lahat ng blessing pumapasok. Everything it sets in. And these are friends. Talagang friends. Kita mo, wala. Pusa. Sinabi ko nga, yung nag-imbita sa akin, sigurado ba kayo na i-endorse nila ako? Sabi, yes. I'm very thankful right now for all of this. Walang pinag-usapan para bang surprise birthday party sa iyo Parang gano'n. The last day of campaign is tomorrow. After that, tapos na po. It's only up to tomorrow. So this is a very critical time. At maraming salamat talaga. Parang gusto rin namin kayo i-congratulate. Pero eto bago ko tapusin, si Miss Rosel and Tita Boots, syempre dalawa po kayo sa showbiz. Kung kayo po tatanungin, if ever na, yun nga, magtagumpay si Mr. Benhur Abalos, Attorney Benhur Abalos Jr. On Monday, maluklok po siya bilang isa sa 12 senators po natin. Ms. Rosel, Tita Boots, ano pong gusto niyong ilapit na problema ng industriya natin na posibleng makatulong talaga siya? Ms. Rosel muna yun.
alam mo, June, more than the industry, ang talaga may kailangan talaga ng tulong is really ang buong bansa. So yun ang muna unahin natin. At ako naniniwala ako kasi si Senator Benner Avalos ay subok na yan sa servisyo. Subok na yan sa marami niyang natulungan at nagawa nung siya pa ay mayor, chairman ng MMDA, at saka DILG. So naniniwala ako sa kanyang kakayahan na siya ang kailangan natin sa Senado at siya talaga ang bobotohin natin, bobotohin ko talaga sa Lunes. Kaya sana mag-isip naman tayong mga mamamayan kasi talagang kailangan na natin ng progreso, na pag-iiwanan na tayo ng maraming bansa dito sa Asia. So talaga kailangan natin na isang taong marunong tumupad at marunong sumerbisyo sa ating bansa. In fairness to you, Ms. Rosel, talagang pili-pili yung sinuportahan at this time. At ang deep ni Ms. Rosel today, iba in the past na ngayon talagang, ang ganda, ang liit na ang sinasabi ni Ms. Rosel, unbelievable, very admirable. You're good at Yes, June? Mag-re-respond lang ako. Kung sinabi ni Ma'am Rosel tungkol sa gagawin sa bansa, pag-upo ko, itong uunahin ko. At ginawa ko na ito 20 years ago when I was a congressman. Tumayo ako, ang ating kuryente noon ay walang buwis, walang tax, walang buwis no araw. 20 years ago, tumayo ako, tinutulan ko ang pagpakaw ng buwis dito. Bakit? Once tumaas ang kuryente, tataas ang tubig, pilihin, lahat tataas. Tataas ang overhead mo, mawawala ang mga kumpanya nilipat ng bansa. Fast forward 2025 ngayon, pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong ASEAN region. Pangalawa, patong-patong ang buwis, hindi lang isa. 12% generation charge, 12% transmission charge, 12% distribution charge, meron pa systems loss. On record, pinapangako ko, babawasan natin ito. At kung kailangan tanggalin pa natin ito. Bakit? Once bumaba ang kuryente, dadami ang manufacturing firms. Yung tinatawag nilang industrialization natin at dadami trabaho at gagaang ang pagbayad ng bawat Pilipino. Yan ang sinasabi ko at pinapangako. I've done my homework here. Pangalawa, tungkol sa pagkain. Rice tarification. Yan, ginawang tugarin niya ng programa kasi mahirap ang sariling bansa, hindi kaya pakain ng sarili. Ayoko mangyari na lahat ng taniman natin ngayon maging subdivision parang araw. Kung mangyari yun, maniwala kayo, ultimo sarili Pilipino hindi kaya pakainin. No? Mahaba ito pero tsaka na natin pag-usapan ito, bibili ko lang sa inyo ito, but just to show you how sincere I am, binibitawan ko ito sa harap ng camera. Maraming salamat po. Thank you po. Tita Butch. Thank you. Yung po katanungan ninyo na ano ang pwedeng magawa ni Mr. Avalos tungkol sa industriya, ano ang mga problema ng industriya na maaari nating iahin sa kanya. Alam po ninyo, even before nag-serve po si Senator Avalos as chairman of MNDA, at lalong-lalo na nga pumasok siya dito and in a greater capacity, in a more vast capacity sa DILG, alam na po niya talaga yung mga problema natin. With the MMFF into every year, every meeting ay umaabot po sa kanya yun. And ito pong nakaraang 2 taon, hindi lamang po very active kahit hindi na po siya ang MMFF head, no, at MMDA head. Senator Avalos remained very, very relevant, no, and very concerned about specifically taxation in the industry. Kaya ang hindi ko po makakalimutan na even in LA, in Hollywood, when we were there talking to the different guilds, no, talking to the different constituents of Filipino movies practicing in Hollywood, pati yung mga foreign counterparts. Ang isinuong po niya noon ay hindi lamang po hihinto sa exemption or sa reduction ng amusement taxes during the Metro Manila Film Festival. Pero all year round, kung mamarapatin, kung may aayos, talaga po yung taxation na yan,
ay mababawasan para po sa kapakanan ng mga producers. At syempre po, pag ang mga producers ay dumami ang kanilang gawain, marami pong magiging empleo, marami pong mga artistang magkakatrabaho. And in cooperation with the cinema operators na in-address din po ni Senator Abalos doon sa mga meetings sa Hollywood last year, ay magiging pag gumanda po ang admission rates, bumaba po para sa industriya at makuha natin ng cooperation ng cinema operators in a whole macrocosm, talaga pong umunlad ng industriya. So, I think hindi na ho natin sa kanya dapat ulitin yung sa alam na po niya, nangako na po siya, and again, he is giving us his word to help the industry in more ways than one. Yeah, it's so nice, Tita Brooks, Mr. Selkit, no? Good luck po in an Attorney Avalos. Good luck for Monday. Thank you, June. Nakakatuwa naman. Ito po, sana ikuha ka na sa campaign ni Senator Avalos. It was so good hearing you talk about the goodness of the Senator Avalos. Nakakatuwa na talaga. Coming from you, Tita Brooks, I am now more convinced. He will be part of my 12. I know, sa industry. Pero sabi mo nga hindi lang sa buong industry. Go ahead, Ms. Shell, can you use your mic? Hindi, kasi tama naman si Senator Brenner. Kasi nung nakausap namin ng mga cinema operators, at unang-unang nirereklamo talaga yung taas ng kuryente. Tayo talaga, totoo ang sinasabi ni Senator Avalos, ng kuryente natin pangalawa tayo sa pinakamataas. Totoo po yun. Ang all-time high ako this month. Nag-all-time high ang Meralco bill ko this month. Alright, okay. Nakakatuwa. Sabi niya, yun ang gusto ko. Ang dami niya. Have you watched yung video niya about pagkain, agriculture, kuryente, and what's the third advocacy mo na priority reforms mo, Senator? Ika-third? Madami po kasi it's called the Local Government Code. It is a set of rules that defines the role of the barangay, mayor, governor, and the national government. I'll give you one example. This was done 31 years ago. Sinasabi nito na gagawa ng barangay road ay si Kapitan. Wala na akong barangay na kayang gawa ng kalye. Pang sweldo lang, lugi na ho sila. So, and we have to amend that. Number 2, ito importante lang. Mga eskwelahan daw papagawa si Mayor. Hindi po kaya ng lokal na pamahalaan. It should be the Department of Education. Talaga po, nakita niyo yan? Nakita ko po. Ginawa ko na sa amin ko ito, isa ko na po yung talaga Pangatlo, ito pinakamatindi. We've gone through COVID, and you know, hospital service is very important for us, ang hospitalization. Nakalagay po roon sa probinsya, ang tertiary hospital, yung mga may intubation, specialized, ang magpapagawa raw, magpapatakbo, ang governor. Hindi lahat ng probinsya mayaman. May probinsyang mahirap. So kung wala siyang ganong hospital, sino magsasuffer? Yung mga mamamayan niya. I-amin natin na, hindi na dapat gano'n. Dapat pumasok na ang Department of Health. So maraming ganyan. Yan ang isa pang linilawin ko. Thank you. Hindi ka pwede kasi mag-declare ng kalam, papangako, tapos later on, ang dami palang kailangan na factors or implementing agencies to be part of, tapos i-claim mo lang na kaya mo, diba? Dahil para lang makapangako. Okay, I'd like to hear from one of the widely followed YouTuber natin, si Jojo Panaligan. Hi, Jo! You wanna ask question pa ating Senator Banner? Senator Ben, pinapakinggan ko po kayo ngayon. Nararamdaman ko yung sincerity ng tumulong. Madami na din naman kami, no, na kinover, na tatakbo. At madami kayong parehong sinasabi. Yung food security, itong electricity, iaahon yung antas ng buhay. Ano po yung pagkakaiba ng inyo? It is my track record sa Panaligan. Kasi, I'll give you one example. And this is one of the most urgent. Lahat tayo, tinitingnan natin ang ating educational system. Yung PISA, yung galing sa math, science ng mga bata. Nasa laylayan tayo parati. At parati sinisisi educational system. Year 1999, gano'n na pala katanda, gano'n na. 26 years ago, mayor po ako doon.
Kulerat kami sa nutrition sa buong Metro Manila. 1 out of 3 children malnourished. Alam niyo kung ano effect ng malnourished yung bata? Utak, brain damage. At once brain damage ang bata, how can he comprehend? Maski bigyan mo the best teacher, the best nutrition, great na. First 1,000 rupees. 1 out of 3 Filipino children. Ngayon, 2025 is 1 out of 4. So, noong 1999, ginawa namin, buntis pa lang inalagaan na namin. At pagkapanganak, breastfeeding, hindi ka papakain, tutok bawat bata. Hanggang sa nag-number 1 kami sa Metro, hanggang kami ang number 1 sa nutrition sa buong Pilipinas. We coupled that with a good education program. May laptop pa mga bata, school ganyan, at may baon pa ang senior high school. You know what? National Achievement Test namin. Kami ang number 1 sa Pilipinas ngayon. The most healthiest babies and the most intelligent students. So ang premise is this, you take care of the babies. Kasi maski galingan mo yan, educational system, kung ano bang sabihin mo libre. Kung hindi mo na makomprehend ng utak ng bata, dahil yung baby siya, napabayaan siya, wala. And that ratio is 1 out of 4 Filipino children right now. 1/4 of our children are stunted. That is the record. So we must address that. Ang point ko is that yung lahat na pinag-uusapan, nagawa ko na eh. Pabahay. Release ng tren. Binili namin 2,000 na katira. Hinaaki namin ang hulog 200 pesos lang. 200. Ngayon, 2,000 pamilya may bahay lupa na, may title. Dinagdagan pa namin ang mga mortgage program. Bibili namin estate. Ang susi dyan, interest. Kasi kung uwirap ka sa bangko, dumodoble interest. Nahirapan ang tao. Gawin mong haba mo 30 years, yung abot kaya, pero halos walang interest. Maniwala ka, kakayanin ang tao yan. That was the secret. That's why we've got 7,700 families freed from the bondage of squatting. Yung sinabi ko lahat kanina, nagkambuwa kami, Edwin Turagidani. Itong kuryente, ginawa ka rin ng araw. Pero natalo lang kami sa butuhan. Pero ito gagawin ko rin ngayon. Thank you. Last question. Go ahead, Jojo. Tingin ko po kasi kulang din po yung ibang mga tao sa tamang educational point of view kung paano pumili. Kumbaga minsan binabase na lang nila kung ito mukhang mabait to, ito magaling to magsalita, ito madaming supporters to. Halimbawa po, Senator, hindi kayo tumatakbo ngayon, tapos nakahanap sa inyo lahat ng kandidato, tapos pinalabi sa inyo, Sir, tulungan niyo po kami bumoto. Ano po ba dapat ang tignan namin? Thanks, Joe, for asking. I've been meaning to. Naunahan mo lang ako. Wow. Go ahead, Sir Senator. Sa mga kababayan po natin, itong eleksyon na senador, ang senador po ay gumagawa ng batas. Gumagawa ng polisiya. Dapat alam niya ang lahat ng aspeto. Hindi lamang tungkol sa kalusugan, hindi lamang tungkol sa pelikula. Ekonomiya ay napaka-importante. Papataw ka ba ng buwis dito? Magtatanggal ka ba? Baka papogi ka ng puro benepisyo pero wala namang pakukulo ng pera. Paano mo babalansa yun? West Philippine Sea, foreign relations, importante yan. Lalo na kayo nakakainita. Paano ka kayong kikilos dito? Educational system natin. Defense natin. Marami pong polisiya ito. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ako'y isang abogado. Ako'y nagturo sa National College of Public Administration sa UP, University of the Philippines. Ako po'y 15 taong mayor ng Mandaluyong. Ako'y naging congressman. Ako po ang principal author ng amendment sa Urban Development Action Act. Ako'y naging MMDA. Mabigat po ito dahil COVID time. At alam niyo naman, nung COVID na yun, kailangan pag-isahin ng mayor. At datang mayor sila. Sila Isko Moreno, at akong presidente. Joy Belmonte, Abby Binay. So, ang secret is pag-isahin mo sila para kung lockdown na isa, lockdown na lahat. Sharing ng lahat of vaccines, wala ng boundaries, and sharing with the neighbors. Nagawa namin. And we were the third plate of fire.
And of course, noon LG, hawak ko na ang pulis, hawak ko bumbero, hawak ko fire, hawak ko mga governors, hawak ko Commission on Women, Youth, Muslim Filipinos, para kang lethal president. Remember yung kay Bagdad, kay Personal Pete, pinaktumis natin. You remember during those times, pinatay si Digamo ng isang congressman. Wala akong pakialam, pinadimanda ko si Congressman Arnie Tevez. Remember, we found 990 kilos of shabu ang nagbebenta isang pulis. Nag-usap kami ng ating Pangulo at ni PNP Chief Asurin. 2 years ago, January, ako lang yata sa kasaysayan ng Pilipinas, nagpa-resign ng lahat ng generals and colonels of the Philippine National Police. And that is cleansing of the ranks. Why? 99.9% of the police are heroes. It is these few police, but nakakatakot, they occupy high position. Para na mag-report ako sa inyo, 54 ang pinadimanda natin. 18 nagpapa-resignation at 4 dito summarily dismissed. Coupled with that, during my term in office, the PNP seized 33.8 billion worth of drugs, the highest in the history of our country for the first 2 years. And then marami pa mga high-profile na arrest. These are just some of the things na dapat dito isang tao, kasi fake ito ng bansa natin eh. For the next 6 years, saan tayo tutulog? Para sa akin, wala na yung sana ganito, sana ganyan. We go down and do our homework. If it's about the films, nakapagkausap na ako sa kanila, execute na lang natin yan. If it's about education, nasabi ko sa inyo kanina, if it's about nutrition. So, kailangan someone na maalam, hindi po pwedeng isang taong papasok, eh, doon pa rin siya mag-aaral. Doon pa rin siya magtatanong kung anong gagawin niya. Hindi namin kailangan ng gano'n. Kawawa ang bansa natin dito. No? Sana maunawaan ng lahat po na nakikinig at kababayan natin. Alright. Thank you.